Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Good day mga ka-Be Alive! 9 o'clock na naman po, meaning it's time for your weekly dose of inspiring features dito sa inyong paboritong nakwentuhan tuwing linggo ng umaga, Be Alive! The highest level ang energy natin today as we give you 2 news stories ng ating mga Kalami-Niners. Naku, 2-in-1. Kumbaga, para bang value meal, ano? Kayong dalawa, alive na alive. Siguro yung audience natin dito, alive na alive din. Lahat kayo na nanonood sa mga tahanan nyo, sana alive na alive kayo dahil marami kami mga bagong kwento. Napakaganda. Kaya naman, simulan na natin ang ating show with the story that started it all. Siya ang unang nagpatunay ng benefits of taking Laminine. Unang-una talaga siya. Nagsimula ang problema niya when he accidentally cut himself with his razor. Hanggang nagkaroon na ng bukol at saka nana ang buong katawan niya. So panoorin po natin ang kwento ni Pastor Butch Bio. Siya na nga yung sinasabi ko sa'yo. Oh, kinikilabutan ako. Okay, Yeah. watch this. I've been suffering for more than 11 months. Bakit ako dinapuan ng ganong sugat na hindi gumagaling? Paulit-ulit na kumalat sa katawan ko. Si Pastor Butch Bio, isang misyonaryo. Gusto niyang ikalat ang salita ng Diyos. Ngunit binigyan siya ng isang matinding pagsubok. I went back to the mountain 2010, then nag-work po ako for a year. Then after that, nagkaroon po ako ng karamdaman. Inilihim niya ang kanyang sakit, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Nagkaroon po ako ng karamdaman na to na hindi po ako nakakatulog, namayat po ako ng husto, at yung likuran ko po, yung left side ay naging frozen shoulder na po siya. Hindi ko maitaas ang kamay ko. Uminom na ako ng mga antibiotic pero matagal na panahon po, hindi po siya nalunasan. Ang masama pa nito, dahil sa paglilihim niya, nag-self-medicate siya, na naging dahilan para lalong lumubha ang kanyang karamdaman. Dahil sa sinasarili ko po ito, I tried my own medication pero hindi po siya talaga nakuha. Hindi pinanghihinaan ng loob si Pastor Butch. Subalit, lalong tumibay ang kanyang pananalig at isang pangyayari ang milagrong maituturing na naganap sa kanya. Nang magamit ko po itong produkto ng Laminine, meron palang plano ang Diyos at gusto siyang ipagawa sa akin. Hindi lamang po ipalaganap ang kanyang salita, kundi ipahayag ko rin po na meron pong magandang bagay po dito po sa produkto ng Laminine. Ito po yung ipinopromote ko kasama na rin po doon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa tulong ng Diyos at Laminine, naghilom ang sugat niya sa katawan. Sa ngayon, patuloy ang pamamahagi ni Pastor Butch ng salita ng Diyos. Kasama na dito ang magandang balita tungkol sa Laminine. Ang storya ni Pastor Butch, ang una at naging susi para ma-inspire si Miss Susan Barlin na lalo pang makilala ang Laminine sa bansa. Alam mo, ang karamdaman, wala yung pinipili. Mayaman, mahirap. Even if you're a great believer in God, katulad ni Pastor Butch, talagang nangyayari yan sa buhay natin, di ba? Yes, Tita Maggie. Pero what's really nice about this story, dito nagsimula yung pagpapatunay natin sa tulong na dala ng Laminine, di ba, Susan?
Tama. Ang masasabi ko na this particular testimony inspires me to continue doing what I have started. That is to inform people how Laminin can be of great help. So siya po ang isa sa aming pinakamalakas na advocate ng Laminin. And later on sa show, makakasama natin si Pastor Butch. Live dito po sa ating studio. At siya mismo ang magkikwento on how Laminin has changed his life. Makakasama din natin ang ating mga doktor at marami pang iba sa aming pagbabalik. So stay where you are and keep on watching. We're gonna fly high, be alive. Muli natin makakausap ang ating mga doctors para mas lalo natin maintindihan what are the effects of Laminin, lalo na sa case ni Pastor Butch. We would like to introduce to you again Dr. Ramirez and Yes. Dr. Rhea Magalona. Welcome, doctors. Welcome. Pastor, can you tell us, ano ba naramdaman mo nung time na yon? Marami na akong himala nakita, pero ako mismo, meron akong nararamdaman. Nagkaroon ako ng katanungan, bakit nangyari sa akin yung mga sugat na yon? Wow. At dumating yung panahon na kung saan na-discovery ko yung produkto natin, yung Laminin. Ano yung Dr. Rhea? Ano yung mga sugat na yon? Pwede nagsimula yan as folliculitis. Yung mga hair natin, pag inahit mo yan, yung may follicle dyan na nag-grow. But then, once na na-infect yun, pwedeng maging folliculitis. Kasi yung skin po natin, meron yung normal flora. Kumbaga may talagang nakatira dyang mga bacteria, katulad ng Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. But then, pag na-overwhelm yan, nakakuha siya ng oportunidad na magpadami. Example, minor trauma, yun, nag-ahit siya, posibleng nasugatan siya, nagkaroon ng nick sa skin niya. And then, pwede ring hygiene, kung hindi malinis yung pinang-ahit or hindi na nalinis yung skin bago inahit. And then, kung na-compromise din yung immunity niya, pwedeng nung panahon na yun, mababa yung immune system niya. So, an ordinary bagay na ginagawa natin, katulad ng pag-ahit, na nagbigay simula sa matinding karamdaman na umabot ng 11 months. So, folliculitis. And then, pag lumala na yon, mas deeper na infection niya, tinatawag naman namin yung furunculosis. Tapos, meron po carbunculosis pag masyadong malalim na. Yung skin natin po, barrier po yan ng katawan natin from the outside. So, pag na-compromise po yung immunity natin, even a simple bacteria or yung mismong nakatira na talaga sa skin natin na bacteria, magkukos siya ng disease. Actually, Dr. Ramirez, when we were doing the testimonial shoot with Pastor Bio, he showed us the lesions in his body, no? Yung pinanggalingan ng infection na yon. Marami siyang scars all over his body. Bakit naman kumalat yan sa buong katawan? Ang usual route kasi of infections is hematogenous. It means it starts from one area and it spreads to another area via the blood vessels. So the hematogenous route is the most common and occurs usually in any part of the body. Sa kaya nangyayari, yung, for example, an abscess in one part will disappear and heal and it will appear in another part. So kung nasa left buttocks, it can appear in the right buttocks later on. It's hematogenous spread. So yung infection is already in the blood. So you have to treat that. Otherwise, it will not heal. Pabalik-balik lang, palipat-lipat lang. Naghanap ako ng paraan kung paano ako gagaling. As a missionary, nung panahon na ako yung nagmi-mission po, marami akong mga misyonero din na nakakausap na mga may sakit. Sabi ko, hindi ako pwede magkasakit. Pero hindi ko alam, ako rin pala, tatamaan din pala ng sakit. So, I tried my own medication, sarili ko lang. Lumuwas ako ng Manila, may mga kinausap kong doktor at nagtanong ako sa kanila. So, ang in-advise nila, mag-antibiotic ako. So, nag-take ako ng antibiotic pero walang nangyayari. Our show today is tackling the issue of self-medication. Yes. We are talking about yung nangyari kay Pastor that nagsiself-medicate din siya, no? So we would like to address the audience today with that issue, that concern. Kasi marami ho sa ating Pilipino, kababayan, na ayaw na magpag-doktor, nagtitipid, tapos kanya-kanya na lang bilhin ng gamot, lalong lumalala. How many types of antibiotics did you take? Bumibili po ako sa over-the-counter. Okay. Bibilin ko po yun. Advice din ng mga kasamahan kong mga pastor.
Pero nakita ko po yung bagay na to, sabi ko, I have to go down para mayayos ko yung sarili ko. So I seek advice ng mga kaibigan kong doktor. Pero dahil sa kakulangan ng pera, sabihin na po natin, ang naging sakit ko na nga, peratis. So may nag-introduce po sa akin ng Lamine. Binigyan po ako ng sample po ni Ma'am Susan. Doon ko po na-notice, unti-unti na pong gumagaling. Wow. Ang magandang pangyayari po, nung pag-take ko po ng Lamine, maganda ang tulog ko. Pinakita ko ang likod ko, nando doon yung mga marka na natuyong mga sugat. What is Lamine and what does it do for the body? Lamine actually comes from a 9-day-old fertilized chicken egg. The components of the powder extract has fibroblast growth factor. And it has been proven that the fibroblast growth factor is important in preventing the adhesion of infecting organisms like Staphylococcus aureus from adhering into the epithelium or the basic structure of the skin. So when you take the Lamine, the fibroblast growth factor will give you a protection, a protective layer on the skin and prevent the adhesion of infecting organisms. Well, on that note, Susan, talagang ang Lamine lang pala ang may ganyan. Oh, ang fibroblast growth factor, meron tayo yata yung injectable, napakamahal nun. Pero yung fibroblast growth factor 2, na yung from food, na oral, tayo lang po ang meron nun. Dr. Rhea, can you elaborate? Regarding dun sa kagandahan ng Lamine with the case of Pastor Butch, kasi nga, katulad ng sinabi ko, malamang yung nangyari sa kanya masyadong naging exaggerated kasi probably compromised rin yung immunity niya, mababa yung immune system niya. So, ang nangyari, ang ginawa ng Lamine, pinaganda yung immune system niya. Bakit? Yung fibroblast growth factor, sabi ko nga, nagbibigay siya ng signal sa cell. Kumbaga may command center na sasabihin niya ito, kailangan mo i-repair itong area na ito. So, kailangan mong kalabanin yung bacteria na nagkukos nun. At the same time, tulungan mo ma-repair yung wound na nagkinos ng bacteria na yon. Sabi ko nga, ang fibroblast growth factor, hindi lang din nakikita sa ordinaryong tinitake nating supplement. Dito sa Lamine lang natin nakikita. At the same time, meron siyang amino acid, vitamins and minerals. Kasi paano niya ma-repair yung wound kung wala siyang ingredients o gagamitin para ma-repair yung damage na cell at saka ma-prevent na mag-spread. So, ang nangyari kay Pastor Butch, habang tinitake niya yun, pinapalakas yung immune system niya, nagkakaroon din ng materyales yung katawan niya para ma-repair yung mga nagkalat ng infection. Kasi bakit din posible nagkalat? Sabi ko nga sa kanya kanina, baka yung simpleng paraan mo na ma-alleviate yung symptoms mo na kung minsan kasi nangangate or kung minsan nahawakan mo, di ba, kasi iba na ang pakiramdam mo. Tapos kakamot ka naman sa ibang area, mahina na immune system mo. Parang nagtatanim ka na naman uli ng bacteria. Kaya kung saan-saang parte na daw nagkaroon yung sa katawan niya. So, nung nag-take siya ng Lamine, ang kinaganda nun, kahit siguro meron ng bacteria siyang na-encounter, since malakas ng immune system niya, kaya ng labanan. So, unti-unti siyang gumaling. So, sa wound healing, maganda rin ang Lamine. Hindi lang dahil pag may infection, nasugatan kayo, galing kayo sa operasyon, mag-take ka ng Lamine kasi maganda ang Lamine sa wound healing. Huwag lang po yung pag nasugatan yung puso nyo. Pwede rin Ipagsugatan yun. Oo, yung mga heartbroken. Ay, hindi, band-aid yun. Hindi, Lamine din yun. Ay, ganon? Oo. Katulad nung nangyari sa atin, Susan, yung episode natin nung season 2, naalala mo yung cancer, di ba? Yung hiniwa yung dibdib niya mula dito hanggang sa likod. Bukang-buka yung kanyang sugat. Pero after ng ilang araw ng Lamine, 9 a day siya Ang hilom ng sugat niya, ang bilis yung sinasabi ni Pati Doktora. yung nagda-dialysis, ganun. But mayroon akong gustong itanong kay Pastor Butch. You are one of the strongest advocate of Lamine Today. today. Yes. Ano pong mga miracles naman po ang nakita nyo? Marami po. Ang maganda po dito, yung isang taong matulungan mo, buong bayan na ang natulungan mo. Ay, sarap. Yes. Parang fulfilled kayo. Talagang marami na pong natulungan. Marami po. Bukod dun sa sakit niya mga infeksyon, no, Doktor, yung sinasabi niyang peritis, ano ba yun? Nawalan siya ng pera. Ginamot po ng Lamine yung kakulangan po na kailangan ko po para gawin ko po yung misyon. Kasi every week po, meron pong kalaki po na biyaya sa pagpo-promote po ng Lamine. Ngayon lamang po, may bumili po sa akin.
So ibig sabihin yan, meron naman po akong pantustos sa mga misyon na gagawin ko po. Very good. At saka, hindi po natin masisisi ang karamihan ng tao na pagdudahan pag sinabi mong natulungan ito, natulungan yan, isang kapsula, bakit ganon. Pero marami po tayong mga miyembro sumusunod po sa advocacy natin na I cannot even call it promoting eh. Hindi po sila nagpro-promote, kundi nakakaligaya po sa kanila. Na naghahanap sila ng may sakit o may sakit yung ganito, may sakit. Ganun po, and then hinahanap po nila yon at napakaligaya po sa kanila. I commend you, Pastor Butch. I can feel how you feel because it's not easy, but you really did it. You have been out there, one of the role models of our group. Thank you very much. I hope the others will follow your lead. We already have many like you. We invite you guys because we cannot do this alone. 95 million Filipinos are out there. And somebody might just be praying right now for a solution, just like what Pastor Butch went through. Praying for a solution for something that he cannot have the answer. Please help us to find those people. We'd like to thank Pastor Butch and our doctors as well. Sana po yung audience natin nagkaroon ng linaw yung ating pinag-usapan dito ngayon about Lami-9. Ang maganda po sa Lami-9, yung nakukuha niyang financial rewards, no? Nagagamit din ni Pastor ngayon para ipamahagi naman dun sa mga mission niya. Yes. So napakaganda, no? So it's really, really, truly, I believe it is a gift of God, no? Sa aming pagbabalik, isa pang kwentong may kurot sa puso ang mapapanood natin. So stay glued on your TV set. We will be right back. Be alive! We're gonna fly high, be alive. When you see your wife that is down, and I'm also down, empty-handed, empty heart, empty bucket, but the grace of God. So many people have prayed for me, helping me. Maayos ang estado ng buhay ni Pablo, taga Bacolod. Subalit ilang taon ang nakakaraan nang siya ay magkasakit ng malubha. Way back 2011, I was on a surgery due to some infection with the gallbladder. The doctor saw something on my big and small intestine that creates infection in my body. That almost got me into a sepsis. That will cause me my death due to poison of the blood because my eyes is already yellow, my skin is already green, my shirt is already gray. I'm trying to urinate blood already. Isang nagpalala marahil sa kanyang kalagayan ay ang hindi agad nagpa-ospital at ang self-medication na kanyang ginawa. I don't want to go to the doctor actually because I'm taking something on my own way. Try to cure it by yourself. Maging kanyang may bahay ay naapektuhan din sa kanyang kalagayan. She was crying, breakdown. She didn't know what to do. Matapos ang kanyang operasyon, naipakilala kay Pablo ang Lami-9. Early last year, somebody introduced Lami-9 to her. Okay, give it a try. It's a miracle that I could sleep well. My appetite is restoring fast. My weight is getting to gain more. A surprise for me, people telling me you get younger. Sa pagsubok na dumating sa tulong ng Lami-9, maging paniniwala nila sa Diyos ay lalo pang tumibay. I'm thankful for all the things that happen in my life. Everything has its purpose. It is not by accident that these people come into us. The blessing of God, you cannot fathom it. Lami-9 helped me during the time. Try it. So, Doctor, today po, we are going to discuss about a guy who is self-medicating, no? So, yung riba dito sa Pilipinas, pwede kang bumili sa pharmacy ng kahit anong gamot na walang reseta. So, what are the dangers of doing this?
So una, mahalaga na pagka may sakit, kailangan magpapadoktor. Kasi ang doktor, alam niya kung ano ibibigay niya. Pag nagreseta ang doktor, RX. Ibig sabihin ng RX, it has to be only given by the drugstore kung mayroong prescription ng doktor. Pagka walang RX, yan pwede yung sinasabing over-the-counter drugs. They can just take it because usually it is safe. Though it's still medicine. Pero pagka may RX, naku, huwag kayong magsi-self-medicate pag may RX kasi una, yung safety period ng dosage may be narrow. And the doctor has to exactly know the dosage that is needed. Pag nagkamali dyan, pag nagsumobra, pwedeng lilitaw kagad yung side effects o adverse reaction. Pagkakulang naman, hindi magiging effective, magiging useless siya. Kaya very important yung sinasabing therapeutic dose. When one self-medicate, kung tama naman yung gamot na iniinom niya, baka naman kulang yung dosage. At hindi niya alam kung gaano karami at gaano katagal. And usually, binibase niya yung sa pakiramdam niya. Pagka okay ng pakiramdam niya, tinitigil niya yung gamot. Pero sa medicine, pag sinabing 2 weeks na gamutan, usually in the first 3 to 5 days, you will already feel good. But you have to continue up to the 2nd week to complete the treatment. So, if the patient will be basing his decision na maigi na yung feeling niya, ititigil niya on the 5th day. Then what will happen, hindi na kumpleto yung treatment. Kung infection po yun, in the 2nd round, the same drug, may no longer be effective. Kasi yung bacteria, nakapag-develop siya na sinasabing resistance. Kasi hindi siya naubos na parang nabugbog lang siya Hindi, magre-research yun, babalik yun, mas malakas na siya. So giving the same medicine, even at the same dosage, may no longer be effective. So yan ang isa sa mga dangers ng self-medication. It's beyond imagination sometimes kung ano yung effect. We have to be very responsible when we're talking about medication, di ba? Saka isa pa yung interaction ng gamot with other medicines. If you're taking several medicines, the doctor has to also assess how the medication has to be taken within the context of the many drugs that you are already taking. At kailangan na-supervise ng doktor yan. Every day you are at the office and you are doing some testing, yung Infinitus. Una, ang aking field of specialty is on preventive medicine. I had my master's in public health and then I decided I am more happy serving others by helping them avoid getting sick. Kasi mas maganda na mag-uusap tayo sa prevention kaysa makita tayo sa operating room o sa ICU. Siyempre, gagamutin din kita. Kaya lang, mas masaya ako kung may iwasan natin sakit. Ngayon, ang sikreto sa preventive medicine is to know in advance if you are at risk for certain medical condition. Ang pinakamalapit dyan ay yung sinasabing annual examination. Wala ka pang mga simptomas, nagpapalab test ka. However, that measures up to the cellular level, yung mga enzymes like yung blood chemistry. Ngayong Infinitus, mini-measure niya yung integrity ng electrical body balance. Kasi yung cells natin may electricity. Healthy cells parang fully charged ka. Pagka weak ang cells mo, parang lobat ka. Kagaya sa cellphone, kung alam mo ng lobat ka na, kailan mo nang kumilos. Mag-charge ka Huwag mo hintayin na mamatay yung cellphone mo. Ganon din ang katawan mo. Sa Infinitus, malalaman kung fully charged ka o lobat ka at nalalaman kung anong bahagi ng katawan na mahina, kailangan kumilos ka na. Kundi, huwag mo hintayin yung atake o kaya yung sakit, saka rin kakikilos. Yun ang benefit ng Infinitus. Itong instrument na to, it can measure the balance of your electricity from head to toe. And we will know what area. It could be the brain, it could be cardiovascular, it could be the liver, it could be reproductive. Sugar level. At least may idea tayo and then we can advise the patient to take action in advance. And this is happening in the office every day. Punta po kayo sa office sa 1504 Robinson Corporate Galleria Tower sa EDSA and Ortigas from 1 p.m. until 7. Limited po up to 50 yata per doctor. So please come, first serve. Call the office. Nandiyan po ang number natin. Please come and see us. Ang pinaka-importante po, libre po to. Ito po ang isang regalo po ng Forever Rich, Life Farm Global Network na para po sa ating mga kababayan. Libre po. Come and take advantage. So this is what we have been saying for the last few months on the show. This is what Lammy9 is all about. Giving hope and helping the healer in you. So our show is here to offer you an alternative way to address your ailments or sickness. Huwag niyo pong kalimutan, magpatingin din po kayo sa inyong mga doktor. Napaka-importante po ng mga doktor sa buhay natin. Pero magpa-Infinitus po kayo para pag nagpatingin kayo, may guidance din at mapakita niyo po sa doktor niyo. So be alive. We'll take a short break. Magbabalik po kami. Stay tuned.
telling Susan how thankful we are for bringing Laminine, and also to her for all the support that she's giving all the distributors of Laminine. Well, we cannot express how grateful we are, mga Kabi Alive. Susan Barlin brought Laminine to the Philippines for a mission. This product came from the USA at hindi po nakaschedule na makarating ito sa Pilipinas. But Susan made a stand. Mana Gabriela Baga. And she brought Laminine here nonetheless. At tignan niyo po, grabe po ang mga taong natulungan itong Laminine. Like I said, we are just an instrument. Nagpapasalamat din tayo sa Life Farm Global Network. Ito ako, nangungulit. Hindi po to hype, hindi po to yung sabi-sabi lang. Backed by science po tayo. Very good. Saka alam niyo po, in times of need, in times of darkness, a single light can give you hope. Laminine is that light. Laminine is that hope. Thank you, Susan Barlin, for lighting up our world. And Come on, guys. Yes. gusto kong ibalik yung papasalamat na yon sa inyo, sa ating mga distributors po, na talagang mahalaga sa kanila at nakakasaya sa kanilang makatulong. In life, there is darkness, but each and every one of us can be an instrument of hope. Sama-sama tayong lahat to light up the world through Laminine. Kaya be positive, be happy, and be Be Alive would like to thank the following: